News ang pag-angot sang iyang ngalan sa ginaligar ginhatagan kwarta ni anay Congressman Saldico. Congresswoman Baronda ginpanginwala man ang pagdalahig sa iya pangalan sa mga kongresista. Agin buyagyag sang ex-Marines. Ched Race 2026 formal na nga ginbuksan sa siyudad sang Iloilo. Pag-usar sang Artificial Intelligence sa edukasyon kag iban pang industriya sentro sang ginpatigayon nga summit. Kag Iloilo City Vice Mayor Lovla Baronda napilian nga chairman sang National Movement of Young Legislators. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga, kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Opisyal na nga nagumpisa kahapon nga adlaw ang mga aktibidad nga nakalinya para sa Association of Southeast Asian Nation 2026 sa Iloilo City. Ginpangunahan ini sa mga senior officials halin sa ASEAN member states nga ginalakipan sang Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Singapore, Pilipinas, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Cambodia, kag Brunei Darussalam. Kahapon nga adlaw ginhiwat man ang round table on Asian economic security context and the challenges kung sa diin gintalakay ang high-level task force ang agenda para sa economic integration kag kung paano papabaskugon ang economic security sa ASEAN. Suno kay Department of Trade and Industry Yusek Alan Jepti, lakip man sa istoryahan ang global kag digital developments, lakip na ang mga policy direction sang ASEAN. Radyo Pilipinas News. Iloilo ginkilala nga investment kag tourism hub. Potensyal sa pag-host ang international events ginatanyag sa ASEAN 2026. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Eme Rose Santiagudo. Mismo si Department of Trade and Industry Undersecretary for International Trade Group Alan Japti ang nagpahayag sa dako nga potensyal sang Iloilo bilang isa ka investment hub kag tourism hub ilabi na sa pag-host ng isang ASEAN 2026. Sa press briefing nga ginpatigayon sang Miyerkules, ginpayag ni Japti nga ang serye sa aktibidad kaanay sang round table on ASEAN Economic Security sang Pebrero 25 kag ang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration nga hiwaton sa Pebrero 26 to 27 sa Iloilo nangindakong oportunidad agud maganyat pa sang duga nga investments. Magapakita man ini sang kakayahan sang Iloilo nga magbaton sa mga internasyonal na delegasyon. Dugang niya ini mangin oportunidad man agud itanyag ang tourism destination sa Iloilo. Magluwas sa pag-highlight sa kakayahan sang Iloilo sa pag-host ng international events. Tinutuloy man sini na iposisyon ang probinsya nga mangin investment hub para sa mga key sectors, partikular ang Information Technology and Business Process Management o kon IT-BPM, nga ginalauman magaresulta sa dugang nga trabaho, investments, kag economic activities. Ginpayag niya nga sa Iloilo dako ang potensyal bangod madamo na sang BPO companies. Sa kabag-usan, mapakita man ang kandahan sang Iloilo kag sang rehiyon nga makigbahin sa global value chains, pinaagi sa pag-export sang lokal nga produkto sa ASEAN kag sa ibang pang nga parte sang kalibutan. It's an excellent opportunity not only to showcase that Iloilo is more than capable of international events, meetings, and exhibitions. But more than that, a good opportunity for Iloilo to show that it can be an excellent hub for investments in key sectors such as IT-BPM, for example. Also a good opportunity for us to showcase that Iloilo and the whole region is able and willing also to be integrated in the global value chain by exporting our products to other countries and also other economies, not only in the region but also outside of Southeast Asia. Ang kabahin sa pagpahayag ni DTI Yusek Alan Jepti. Para sa Bagong Pilipinas, Eme Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Trillion peso march ginupdan sa nagkalain-lain nga sektor kahapon nga adlaw. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita.
Nagtipon sa araw katedral ang mga grupo nga nagupod sa giniwat nga trilyon peso march kadungan sa pagsaulog sang ika-40 anyos nga anibersaryo sang EDSA People Power. Nagpugok ang trapiko sa atubang sa Haro Plaza kasulod sang pagsirado sang one lane sang dalan nga ginagyan sang foot parade kag prayer rally. Lakip sa mga nagupod ang pila ka grupo, organisasyon gikan sa simbahan, mga kaparian kag iban pa nga grupo agud suportahan ang kampanya Batok sa Korupsyon. Yan naman ang presensya sa otoridad sa dalan agud ipasiguro nga matawhay ang paghiwat sang trilyon peso march kadungan sang anibersaryo sang EDSA. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fake news again, clearly fabricated and baseless. Ini ang nangin reaksyon ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa paglakip sa iyang ngalan sa ginaligar nga hatagan kwarta ni anay Congressman Zaldi Cu. Ginsiling niya nga hindi masabat sang kampo ni Attorney Levito Baligon ang iya mga pamangkot bangod peke ini nga mga impormasyon kag isa ka pagpatalang. Pagliso man ini sang matuod nga mga isyu karon suno kay Garin. Hindi katingalahan nga ang presscon wala gintambungan sa mga respetado nga media outlets suno sa kongresista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congresswoman Jamjam Baronda ginpanginwala ang pagdalahig sa iya pangalan sa mga kongresista nga ginbuyagyag sang mga ex-marines nga ginapasuni nagbaton sang kwarta may kang tanan sa anomalya sa flood control. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Yung dinaluyag ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda nga makipagbahin sa mga kabutigan. Kag sa baylo, mas pilion na lang sa opisyal nga magpangamuyo nga mangibabaw ang kamatuuran. Ini ang sabat niya matapos siya madalahig sa mga kongresista nga ginbuyagyag sang 18 ka ex-marine sa ilang nga affidavits nga ginpasuni nagbaton sang kwarta halin kay Zaldico may kaangtanan sa flood control projects. Suno sa kongresista, wala nalakip ang iya pangalan sa anuman nga investigasyon nga ginpatigayon sang Kamara, Senado kag sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI. Ginpayag niya nga ang iya makita nga nagaisahanon nga rason kung nga nadalahig ang iya nga pangalan sa anomalya bangod sa iya nga koneksyon sa isa ka lokal nga personalidad nga kritikal sa anay administrasyon kag nagabulig sa iya sa lokal nga politika. Apang wala gin pangalanan sang opisyal ang nasambit nga personalidad. Sa kadapusan, ginpayag sang opisyal nga nagasalig siya sa kaalam kag kakayahan sang Ilonggos nga magpatpat kag magsisa sa kung ano ang kamatuuran. Magluwas kay Baronda na dalahigman sa affidavit sang ex-marines nga bodyguard ni Zaldico ang pila ka mga Ilonggo nga kongresista kaangay ni 1st District Congresswoman Janet Garin, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ched Race 2026 formal lang inbuksan sa syudad sang Iloilo pag-usar sang Artificial Intelligence sa edukasyon kag iban pang industriya sentro sang summit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita ni Marian Grace Ereñeta. Formal na nga nagumpisa ang paghiwas sang CHED Race 2026, Racing AI Education, Empowering Society sa syudad sang Iloilo, Miyerkules, Pebrero 25. Ginpangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pag-umpisa sa summit sa Iloilo Convention Center. Tinutuyo sang summit nga maghatag sa duga nga ihibalo sa mga tumalambong na sa artificial intelligence on AI kag kung paano ini gamiton sa teaching learning process pang gobyerno kag sa nanuhay-tuhay nga industriya. Lakip sa mga tumalambong sa summit ang mga university president, administrator, estudyante, subong man ang mga industry partner, Artificial Intelligence Association, mga bulutuan nga nagatanyag sang information technology kag iban pagikan sa 18 ka rehiyon sang pungsod. Ang CHED Race 2026 isa ka national level initiative sang Commission on Higher Education o CHED kag ang kahiwatan sa sini nga tuig ginpangunahan sang CHED Regional Office 6 kaupod ang West Visayas State University kag Northern Iloilo State University o NISO. May mga exhibit man ang mga tagsa ka rehiyon
kung sa diin sarang malantaw sa publiko ang nanuhay-tuhay nga AI innovations nga ginpatuman sa ilatag sa kalugar. Magalawig ang summit tubtob Pebrero 27. Samtang yara man sa kahiwatan sa Day Secretary Kiko Benitez ang Technical Education and Skills Development Authority, CHED Region 6 Regional Director Dr. Raul F. Muyong, WVSU University President Dr. Joselito Villaruz, kag MISO University President Dr. Bobby Gerardo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napilian si Iloilo City Vice Mayor Lavla Baronda nga mangin bag-ong chairman sang National Movement of Young Legislators. Bugos naman na magpasalamat sa opisyal sa mga nagapati sa iya nga kakayahan nga mangin leader sang NMYL. Suno sa iya ini mahapos nga mangin babae nga leader apang bangod sang suporta kag iya nga paghigugma nga nabaton nakaangkon siya sang kaisog kag kabako dagod magpadayon. Ginakabig niya nga dako nga dungog nga dalo ng Iloilo sa prestiyosong organisasyon kag para sa iya kadalagan ini sang mga Ilonggo. Ginhiwat ang convention kag election sa executive committee sang NMYL halin sa Pebrero 23 to Pebrero 25 sa Manila Hotel. Gintambungan ini sa mga bataon nga legislators nagikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-rank number 4 ang graduate sa University of San Agustin sa 2026 Master Plumber's Licensure Examination. Nakakuha sang 86.20% nga rating si Michael Brian Baredo Gaser sa giniwat nga Pasinawan. Madumduman nga ginhiwat ang Master Plumber Board exam sa Pebrero 19 to 20 sa nanuhay-tuhay nga testing centers lakip sa Metro Manila, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Calapan, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Palawan, Rosales, Tacloban, kag Tugigaraw. Sa anunsyo sang PRC sa 3,287 ka takers ang exam, yara sa 2,030 ang mga nakapasar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindeklara na nga drug-free workplace ang DILG Regional Office 6, pagpakita sa integridad, accountability kag kultura sang disiplina sa serbisyo publiko. Ang deklarasyon ginpamatudan sang PDEA 6 pinagi kay Regional Director Ralph Romel Torres. Suno kay Regional Director Juan Jovian Ininiero, CESO 3 ang deklarasyon, hindi lang compliance kundi pagpakita sang kung ano sila bilang organisasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindayaw ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang Police Regional Office 6 sa pagpatuman sang project na payo kon drone-based monitoring system sa ASEAN meeting sa Iloilo City. Sa giniwat nga critic session, ginpayag ni Madriaga nga dako nga bulig ang sistema sa pagkuha sang real-time update sa lokasyon kag status sa mga delegates kag VIP sa diin mapasangkad sini ang koordinasyon kag operational readiness sang kapulisan. Magluwas sa drone-based monitoring system na istoryahan sa critic session ang mga na-identify nga pamahog kag risgo nga dapat matapna agud mangin matalunsay ang mga sinapol sa Iloilo City. Nagumpisa ang ASEAN meeting sa Iloilo City kahapon nga adlaw, Pebrero 25 kamagalawig ini tubtob sa Pebrero 27, Biyernes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Filipino Sign Language Translator Software sang AISAT-U, isa sa mga ginbida sa CHED Race 2026 AI booth. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Isa sa mga ginabida sa karon sa CHED Race 2026 Racing AI Education Empowering Society booth ang AI initiatives ng Iloilo Science and Technology o AISAT-U na nag-translate sa Filipino Sign Language sa isa ka tinaga. Ang Silent Voice of Filipino Sign Language Translator Software isa ka real-time dynamic translation system nga powered sa machine learning kag gesture recognition nga gidisenyo para i-translate ang Filipino Sign Language sa isa ka tinaga gamit ang kamera. Gina-capture sa live camera ang hand gestures kag naga-appear sa screen ang buot silingon sang hand gestures. Magluwas pa sa FSL Translator Software, ginatanyang man sang AISAT-U sa booth ang Leaf Lens, isa ka image analysis mobile application for optimal rice harvesting and fertilization o sa diin pagkatapos ma-verify ang dahon sang humay, matumon ang kinahanglanon nga
nga nutrients kag may rekomendasyon man kung ano ang kinahanglanon nga fertilizer, saan o nagakadapat i-apply kag estimated harvest time agud mabuligan ang mga mangunguma sa crop management decisions. Ginatanyag man sang ISATU ang DocNexus, an intelligent web-based document search and retrieval application nga naga-extract sang text halin sa mga dokumento kag imahe paagi sa OCR kag nagausar sa machine learning models kag natural language processing techniques agud maikumpara kag ma-retrieve ang mga dokumento base sa content relevance. Ang mga AI initiative projects nga ini ginhuman sa mga estudyante sa College of Computing and Informatics sang ISATU. Magluwas sa ISATU may mga universidad man halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagatanyag sang ila AI initiatives sa nagapadayon nga CHED Race 2026 sa Iloilo Convention Center. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office of the Election Officer sa Comelec Iloilo City magapabilin pa sa iladaan nga opisina sa Angeles Arcade hasta sa Mayo 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpabilin gyapon sa second floor sa Angeles Arcade na Bini Street City proper ang opisina sang Office of the Election Officer Iloilo City. Ginklaro sang Comelec Iloilo City nga wala pa sila makasaylo sa ila bagong opisina sa Comelec Integrated Field Office sa Barangay Taal, Molo nga gininaugurahan sa nagligad nga Pebrero 20. Santo sa anunsyo sang Comelec Iloilo City magalawig patubtob Mayo 24 sa mga tuig ang ila pagtiner sa Angeles Arcade kag ginabisuhan ng ilang mga kliyente nga magpadulong sa iladaan nga opisina sa Barangay Osmeña City proper. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mismo si Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan na nagpanguna sa ginpatigayon nga mandatory drug testing sang Ilonggo Caps Cover Gym sa Camp Francisco Sumagasay Senior, Santa Barbara, Iloilo. Sa giniwat ka drug testing, 520 ka mga personnel sang IPPO nagsumite sang ila sample. Kalakip si Razalan agud ipakita ang integridad, disiplina kag profesionalismo sang Ilonggo Caps. Ini na ikaduha nga round sa drug testing sa IPPO subong nga tuig. Sa diin naglabot na sa 1,113 ka uniform kag non-uniform personnel ang ginpaidalom sa test ukon 46% sang kabugusan nga puwersa sang IPPO. Sunog kay Colonel Razalan ang drug testing kabayan sang polisiya sang PNP nga pabaskugo ng internal cleansing program kag para mapataas pa ang pagsalig sang publiko sa kapulisan. Ang sinuman nga magpositibo ang magapangatubang sang kaso administratibo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga business counselors ang Negosyo Center sa Guimaras nagpaidalom sa Communication Skills Workshop Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa palita ni JP Herbas. Nagpaidalom sa Communication Skills Workshop ang mga business counselors sa mga negosyo centers sa Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras. Ang paghanas naga-focus sa pagpanami sang abilidad sa mga business counselors sa patag sang komunikasyon, hosting kag public speaking. Nangin resource speaker sa aktibidad si DTI Regional Information Officer Judy May Saho, isa ka manunulat kag communication specialist nga may masobra pulo ka tuig experience sa government service. Magluwas sa diskusyon, may game preparaman nga workshop kag actual demonstration agud ma-apply sa mga nagpasakop ang ilang mga natun-an. Nagalaom ang DTI Guimaras nga pinaagi sa sini nga programa makadulong sa mas marami pa nga serbisyo ang mga business counselors sa Nganoy Tuhay Negosyo Center sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 20 million nga proyekto palangabuhian ginpanagtag sang BFAR sa mga mangingisda sa probinsya sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Nagpanagdag sang Fisheries Livelihood Project balor 20 milyones pesos ang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB46 sa 909 kamangingisda sa Antique. Ang bulig ginalakipan sang 90 ka fiberglass fishing boat nga ginpanagtag sa Aninii, Barbasa, Kulase, Hamtik, Libertad, Pandan, Patnongon, San Jose, Sebaste, kag Tibiao. Nagbato naman sang tig-isa ka patrol boat ang mga banwa sang Aninii, Pandan, Kulase, Tobias Fournier, Lawaan, Tibiao, kag Patnongon, pati na ang Provincial Bantay Dagat Task Force.
Magluwas diri ginpalabot man ang nanay tuhay nga fishing gear sa mga grupo sa mangisda sa Barbasa, Beleson, Bugasong, Culase, Hamtik, Libertad, San Jose, Sebaste, Tibiao, Patnongon, Lawaan, Tobias Fourier, Pandan kag Aninii. Ang nasambit nga mga suporta ginalauman nga magapasanyog sang palangabian sa mangisda kabagaduso sang Sustainable Fisheries Management sa Antique. Ginpasalig naman ni DAB 56 Regional Director Remy Apari nga ang ahensya padayon nga magasuporta sa Antique hindi lang pinaagi sa paghatag sang bangka kag kagamitan kundi pati sa resource assessment, capability building, pagpabakod sang enforcement, pagpaayos sang post-harvest facilities kag pagbulig sa pagbaligya sa maayong nga merkado. Ginpanumduman ni Apari sa mga benepisyaryo nga ang pagtaas ang produksyon dapat updan sang responsable nga pagdumala agod maprotektahan kag mapreserbar ang kadagatan para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 4,000 ka mga social pensioner sa Sara, Iloilo nagbaton sa ilang stipend. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagbaton sang stipend ang 4,311 ka mga senior citizens sa munisipalidad sang Sara, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Social Pension o Consokpen Program. Ang mga social pensioner gikan sa 42 ka barangay sang Sara. Tinutuyo sang SOCPEN nga maghatag sang bulanan nga stipend balo 1,000 pesos kada bulan sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ng detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Pebrero 26 na kita, tuig 2026. Pilipinas. Radyo. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nagaupod sa aton sining FB Live subong nga aga. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.